The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus was teaching in a synagogue on the Sabbath, and a woman was there who for 18 years had been crippled by a spirit. She was bent over, completely incapable of standing erect. And when Jesus saw her, he called to her and said, "Woman, you are set free from your infirmity." He laid his hands on her, and she at once stood up straight and glorified God. But the leader of the synagogue, indignant that Jesus had cured on the Sabbath, said to the crowd in reply, "There are 6 days when the work should be done. Come on those days to be cured, not on the Sabbath day." And the Lord said to him in reply, "Hypocrites! Does not each of one of you on the Sabbath untie his ox or his ass from the manger and lead it out for watering? This daughter of Abraham, whom Satan has bound for 18 years now, ought she not to have been set free on the Sabbath day from this bondage?" When he said this, all his adversaries were humiliated, and the whole crowd rejoiced at all the splendid deeds done by him. The Gospel of the Lord. Praise you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Kahit anong isipin ng iba, kahit anong sabihin ng iba, kahit anong gawin ng iba, gawin pa rin natin kung ano ang mabuti. Sa ating ebanghelyo, si Jesus ay gumawa ng mabuti. Pinagaling ng isang babae na may sakit. Mabuting gawain. Pero ang sabi ng mga pinuno ng sinagoga, mga Pariseo, masama ang ginawa niya kasi bawal yon. Pinagbabawal yon sa araw ng Sabat. Kaya masama ang ginawa ni Jesus. Ayan gumawa na si Jesus ng mabuti, minasama pa. At kung minsan nangyayari din yan sa atin, gumagawa na tayo ng mabuti, minamasama pa ng iba. Tumulong na nga tayo, nagsakripisyo na tayo, nagmalasakit, nagserbisyo. Abay, ginawan pa ng kwento, tayong pang pinalabas na kontrabida, tayo pang pinapalabas na masama. Kaya kung minsan, kapag ka mahina-hina ang loob mo, pagbalat sibuyas ka, sabihin mo, ayoko na. Magawa na ko ng mabuti. Minamasama pa niya, ayoko na. Pero hindi ang Panginoon. Tuloy siya sa paggawa ng mabuti. Kahit anong sabihin ng iba, kahit anong gawin ng iba. We do something good because it is the right thing to do. Not because we expect something in return. Tayo gumagawa ng mabuti dahil yan ang nararapat na gawin at hindi tayo naghahanap o naghahangad ng kapalit o ng kabayaran. Kasi pag gumawa ka ng mabuti at naghangad ka ng kapalit o kabayaran, you'll be in for a lot of disappointment. At tayo gumagawa ng mabuti dahil ang paggawa ng mabuti ay gawain ng Diyos. Kaya pag tayo gumagawa ng mabuti, ginagawa natin ang gawain ng Diyos. Tayo nakikiisa sa gawain ng Diyos. Ang Diyos na pinagmumulan ng lahat ng kabutihan. Kaya huwag tayo magsawa sa paggawa ng mabuti. Ang Diyos ba nagsasawa sa paggawa ng mabuti? Ang Diyos ba nagsasawa sa pagmamahal sa atin? Ang Diyos ba nagsasawa sa pagpapatawad sa atin? Ang Diyos ba nagsasawa sa paggabay sa atin? Huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Ngayon, araw ng eleksyon sa barangay. Ang pagboto ng wasto ay gawaing mabuti. Yan ay sagradong tungkulin at karapatan na binigay sa atin. Gawaing mabuti. Huwag nating sayangin. Huwag tayo magsawa sa pagboto ng tama, manalo o matalo.
gawin natin ng mabuti. At kayong mga tatakbo, kayong mga kandidato, matalo o manalo, gumawa pa rin kayo ng mabuti. Yung dasal kasi ninyo ay sana manalo ako, sana matalo yung kalaban ko. Ba, hindi yan dasal, sumpa yan. Ito dapat ang dasal ninyo. Hindi yung manalo ako, hindi. Pagdasal nyo, sana maging mabuting tao ako. Sana maging mabuting pinuno ako. Sana makagawa ko ng mabuti sa barangay ko. Yan ang pagdasal ninyo. Kaya yan ha, paalaala sa atin. Huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Hilingin natin sa ating Panginoon at sa ating mahal na Ina. Nabigyan tayo lagi ng liwanag ng isipan at tibay ng kalooban. Lakas ng loob na laging gumawa ng mabuti. Kahit anong isipin ng iba, kahit anong sabihin ng iba, kahit anong gawin ng iba. Sapagkat sa paggawa ng mabuti, ginagawa natin ang gawain ng Diyos. At sa paggawa ng mabuti, pinapatunayan natin na may Diyos pa rin dito sa mundo at patuloy na gumagalaw ang grasya ng Diyos sa pamagitan natin mga taong gumagawa ng mabuti. Amen.